これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けSa matinding laban na naganap sa G1 race, pangatlong pwesto lang ang nakuha ron ni Makibao. At para makamit niya ang pangarap niyang matalo si Cascade, nagdesisyon kaming dumayo sa Mongolia para sa mas matindi pang pagsasanay. Pero, nagulat kami sa Mongolia ang nadatnan namin. At doon namin nakilala ang panibagong makakalaban ni Makibao, ang 3 taong gulang na kapayong si Timba. Ano kaya mangyayari sa laban nila? Ang kabayong mula sa langit! Si Timba, kakaibang nilalabas niyang aura, parang nakakatakot. Ano ba nakakatakot yan? Tingnan mo nga, ang payat ng katawan niya. Sigurado ako hindi ka mahihirapan dyan. Aba, kumpiyansa ka nga talaga. Kung gano'n, gusto mo ba magkaroon tayo ng pustahan? Pustahan? Ang matalo mapupunta sa kalaban. Halimbawa, sa oras na matalo si Timba, ibibigay ko na lang siya sa inyo. Paano kung si Makibao matalo? Pag natalo siya, akin na lang siya at pagtatrabahuin ko. Ah? At kapag akin na siya, hindi nyo na siya maibabalik sa Japan. Hindi pwede yun! Paano kami papayag sa ganong klaseng kondisyon? Hindi pa nga tayo nagsisimula, wala na kayo agad na kumpiyansa. Kung wala kayong tiwala sa kabahay nyo, huwag nyo na lang ituloy ito. Huwag ka nga magpatawa. Yung naging lamang sa akin nila Casted at Peter the First doon sa pinakahuling laban namin, hindi naman masyadong malayo. Kaya alam kong hindi ako basta-basta matatalo ng kabayo mong si Timba. Pero, Tama siya. Naniniwala ako sa sinabi ni Makibao. Makibao, ipakita mo sa kanilang husay ng mga taga-Japan. Aha! Mabuti kung gano'n, simulan na natin ang laban. Kumula rito hanggang sa tent, mga 2,500 meters ang distansya noon. Ha? Hanggang saan? Hindi mo makita. Di bale, huwag kang maglala, nandun lang naman yung tent. Tapos kung sino sa 2 kabayong unang makakabalik, siya ang idideklarang panalo. Kung gano'n, 5,000 meters sa tatakboy nila. pero 1,600 meters pa lang ang natatakbo ni Makibao. Tapos ngayon, 5,000 meters agad. Kahit gaano pa yun kalayo, walang problema sa akin. Isa pa, pareho lang naman ang layo ng tatakbuhin namin ng kalaban ko eh. Kaya patas lang yun. Tama. Saka kung tama lang magiging gamit mo ng lakas mo, di ka matatalo. Umuulan na lang niebe. Ang mabuti pa, simulan na natin. Magsenda na kayo! Handa na! Simulan na! Medyo maganda pa simula ng buling kita. Mukhang magiging kapanapanibig ang karerang to. Bakit parang malamig yata ng palamig? Napansin ko lang, parang lumalakas din ang pagulan ng nyebe. Pag nagpatuloy ito, baka magkaroon ng bagyo. Hayaan nyo, ipagpatuloy lang natin to. Huwag natin siyang hayaan makalapit sa atin. Saka ingat na sa pagtakbo. Tingin ko wala namang problema kay Makibao eh. Ayos lang kaya si Makibao? Bayong mula sa Inglaterra ang lahi ni Makibao at mula naman sa Mongolia ang lahi ni Timba. Kung iisipin, medyo may kalayuan ang sukat ng mga abilidad nila. Pero sa kabila nun, hindi pa rin natin masasabi kung sino ba mananalo. Akala mo ba mananalo kayo, Sangho? Ha? Matagal lang subukan lakas sa mga kabayong taga-Mongolia.
ang kalikasan na naging tagapagsanay nila. Dahil sa loob ng 4,000 taong paninirahan nila sa para, kaya sila nagtataglay ng kakaibang lakas. Hindi sila kagaya ng mga kabayo nyo sa Japan na sa mga artificial na race lang nagsasanay na tumakbo. Ang sa amin sa mga bundok. Dahil doon, kaya buong kumpiyansa ko masasabi, hindi matatalo ng kabayo mo, mga kabayong taga-Mongolia. Boss Arnold, may bundok na bato sa harapan natin! Anong plano natin? Teka, hindi naman maganda kung may masusugatan isa sa atin. Ikutan na lang natin. Tinalo niya yung bundok na bato. Ang galing na ginawa niyang yan ah! Ba't mo pinupuri yung kalaban mo? Hindi ka dapat tumanga sa kanya. Dapat nga lamangan mo siya eh. Yun na nga siguro ang malaking lamang na kabayong taga-Mongolia. Pwes kung ganun, hindi na siya dapat malitin! Tignan niya, may ilang! Sa palagay ko, meron ako nakikitang tulay. Anong gagawin natin? Ay ba, ayos ka lang. Huwag kayong mag-alala sa akin, Boss Arnold! Kaya kong tawirin ng ilog na yan! Ayun na, ayos. Umanda na tayo paliko, pabalik. Pag narating natin yon, kalahati na lang ang tatakbuhin natin! Hala, nasa na si Timba? Hindi ba 100 meters lang naman ang diferensya namin kanina? Eh, wala naman palang kwenta yung kabayong yun eh. Baka naman naisip niyang wala sa pag-asa manalo kaya napaiiwan na lang. Sabi na nga ba, manilat talaga siya. Oh, oh. Anak ng kabayong bundat, hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Yung unang kalahati ng tinakbo natin, warm up ko lang yun. Warm up? Ano ibig mo sabihin? Na hindi ka pa seryoso kanina? Bakit? Kayo ba? Seryoso na talaga yung paktakbong ginawa nyo kanina? Hindi ako mapahit na lagpasan mo na lang ako ng ganyan! Pakibaw, humilangon ka lang. Huwag ka masyado magmadali. Tandaan mo, 2,000 metro ba ang kailangan mo takbuhin? Tama si Bossing. Kailangang ireserba mo ang lakas mo, Makibao. Nakakatawa. Napaka-inosente niya pa. Ang yabang din na isang yun. Baliw lang ano papatuloy ng ganong bilis mula sa umpisa hanggang sa uli. Pero... Teka, hindi naman kaya... Hindi talaga ordinaryo ang kabayong yun. Hindi ka panipaniwala. Kakainis. Huwag ka magpapaloko sa kanya. Boss Arnold, masyado nang malaking distansya natin sa kanya. Kasar, bahala na nga. Kung kailangan na nga natin bilisan, habulin natin siya! Aba, malapit na pala sila sa finish line eh. Ay, nakikita nyo? Iba kasi kami sa inyo mga hapon. Kayo nanonood lang kayo sa TV. Samantalang kami, parang mata ng anggil ang linaw ng paningin namin. Ganon? Eh, sino naman ang nangunguna? Ano ka ba? Siyempre yung mas malakas sa kabayo. Yun, nakikita ko na rin! Tama! Yun na nga! Nakikita ko na rin sila. Si Dave ba nangunguna? Ang bilis na takbo natin. Pero bakit parang hindi pa rin nagbabago yung distansya? Makibao! Bakit ganun? Posible bakit hindi sila mapagod? Pakibaw, bilisan mo pa takbo! Gusto ko rin sanang bilisan pa. Pero sa ganda, bossing, hanggang dito na lang ang bilis ko. Ano?
Hindi nga siya pangkaraniwang kabayo. Dahil isa siyang halimaw. Sa tingin ko, mukhang may sa Diablo yung kabayong yan. Nasa finish line na siya. Kamusta? Natalo kami! Makibao! Ang isang hawakan! Natalo ni Timba ang kabayo nyo. At ayon sa napagkasunduan natin kanina, bago tayo nagsimula, akin na ngayon ang kabayong niya. Teka lang! Sandali! Baka naman pwedeng! Anong iniisip mo ngayon, Sang? Nagsisisi ka na ba ngayon sa paghamon nyo sa amin? Tumutupad ako sa usapan. Sige, sa'yo na siya. Teka! Huwag niyo ako hilahin! Teka muna, sandali lang. Ayokong sumama sa inyo. Tulungan niyo ako! Mataro! Bossing Kasky! Tulungan niyo ako! Heheng! Ayokong sumama! Ayokong sumama! Uncle Sang! Mr. Zhang! Kayo mag-alala. Pansamantala lang naman ito eh. Mr. Sang, ano bang balak nyo? Talaga ba ipamimigay nyo na lang ng gano'n si Makibao? Huwag na kayo mag-alala. Dahil bago tayo umuwi ng Japan, sigurado mapapawi ko rin sa Makibao. Isa kasi itong napakagandang pagkakataon. Huh? Pagkakataon niyo to para makabalik sa kalikasan. Huh? Naisip ko na kasi na mas maganda kung matututo siya mula sa kakayahan ni Timba. Pag nangyari yun, mas lalo pang huhusay si Makibao. Naintindihan ko na. Tama nga kayo. Magaling. Ang hirap-hirap namang maglakad dito. Pagkatapos si Mr. Zhang naman, basta na lang ako pinabayaan sa sitwasyon na to. Ang daya! Ang daya-daya nila! Hoy, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Ang bagal-bagal mo naman. Pasensya na! Huwag mo ako paluin! Saksakan ng bagal. Ang hirap-hirap kaya nitong ginagawa ko. Hindi man lang ako pagpahingahin. Hoy, Makibao, anong iniiyak-iyak mo dyan? Hoy, bossing! Dapat matuwa ka dahil may silbi ka na ngayon. Sinabi ko na nga, be. Pati ikaw, ayos lang sa'yo na ipamigay na lang ako ni Mr. Zhang. Ayaw niyo na sa akin. Ay, ano ka ba? Huwag ka masyado malungkot. Limot mo na ba kung bakit tayo pumunta rito? Hindi, kaya tayo pumunta dito para magsanay. Ang kaso, natalo naman ako sa laban. Kaya ngayon, kailangan ko magpakalila ng ganito. Ang hina mo talaga. Tatanungin kita, ayos lang ba sa'yo na matalo ka ni Cascade? Ha? Pero ano pang silbi nun? Ngayon ayaw na sa akin ni Mr. Zhang. Eh, sino ba kasi nagsabi sa'yo niyan? Hindi totoong ayaw na sa'yo ni Mr. Zhang. Huwag ka malulungkot agad kung hindi mo naman sigurado kung ano dahilan. Talaga? Teka, hindi mo ba ako nilaloko? Kung ayaw mo maniwala, di wag. Hindi, naniniwala ako, bossing. Bumalik ka, bossing. Huwag mo akong iiwan. Kailangan ko madiscover ang sikreto ni Timba. Oo, hindi kasi normal ang bilis niya eh. Kailangan gawin natin na lahat para malaman natin ang lihim ng halimaw na kabayong yun. Naintindihan ko na. Sige, gagalingan ko ang pag-iimbestiga. Ha? Oh? Tignan mo, bossing. Ayun si Timba, oh. Ay, ang galing. Binibigyan siya ng lahat ng madadaanan. Iba talaga kapag ikaw ang pinakamabilis na kabayo, ginagalang ka ng lahat. Hindi, parang may mali. Tignan mo yung ibang mga kabayo. Sa tingin ko, iniiwasan nila si Timba. Ang yabang niyo talaga. Sinabi mo pa. Palagi palang nag-iisa si Timba. Wala man lang siyang kaibigan. Parang ang lungkot. Parang inaayawan siya na lahat, kaya walang gusto makipagkaibigan sa kanya. Ano nang gagawin natin? Itutuloy lang ba natin ang pagmamasid dito sa malayo? Mabuti pa siguro Hoy, lumapit kayong tayo. dalawa dyan. Wow! Oh, Kung ako sa inyo, hindi ako lalapit kay Timba. Lumayo kayo sa kanya. Bakit kailangan namin lumayo? Kung gusto niyo talaga malaman, sumunod kayo sa akin.
Base sa itsura ng babaeng kabayong yun, para bang takot na takot siya kay Timba. Ano kayang dahilan? Hindi babae ang kabayong yun, lalaki yun. Noong umpisa pa lang, napansin ko na pinakapon ng mga lalaking kabayo rito para makontrol ang pagdami nila. Hindi ko nga lang alam kung bakit ganun. Ah, yun ba ang dahilan kaya mukhang babae ang kabayong yun, bossing? Oo, kaya kailangan ko malaman ng lihim nila. Dahil kung hindi, magiging kagaya ka na rin ng ibang mga kabayo rito. Ayoko maging babae! Tama. Si Timba Sabi Deer nga ang hari ng mga kabayo rito. Pero sa ngayon, siya rin ang pinaka-inaayawan ng lahat. Ganon? Bakit naman? 2 taglamig na rin na nakakaraan. Ganito rin ang panahon noon. Bigla na lang kaming inatake ng isang grupo ng mga lobo. Ha? Hindi namin makakalimutan ang pangyayaring yun. Dahil kasi ron, 4 na kabayong namatay at naubos ang lahat ng tupa. Kung tutuusin, hindi naman talaga umaatake ang mga lobong yun eh. Kung ganon, bakit nga nila kayo inatake? Bakit? Dahil nagalit ang mga lobo sa isa sa amin. At nag-iisa lang ang kabayong wala noong mga sandaling nangyaring insidente. At yun ay si Timba Sabi Deer. Hindi niya lang basta ginalit yung mga lobo. Ni hindi niya rin kami binalaan na baka umatake yung mga yon. Sa halip, tahimik lang siya na umalis. Pinabayaan niya lang kaming lahat. At nung bumalik siya, 5 minuto na nakakaalis yung mga lobong umatake. Namatay sa harapan niya yung pinakamalapit niyang kaibigan. Pero wala man lang siya naging reaksyon. Natulog lang siya sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Napakasama niya. Napakasama niya. Kaya dapat lang talaga siyang kamuhian. Dahil sa kwento niyang yun, para mas lalo patuloy sumama ang tingin ko kay Timba Sabi Deer. Wow! Pero alam mo, nagdududa ako eh. Totoo nga kayang tinenador niya ng gano'n ng mga kasamahan niyang kabayo? Pero hindi malabo mangyari yun. Lalo na't wala na siya nang mangyari yung pag-atake. Huh? Oh. Ah! Pero kung totoo nga yung sinasabi mo, na may sa Diablo si Timba, ano naman kaya magandang bagay ang pwede ko matutunan mula sa kanya? Meron ba? Ah? Tignan mo yung makibao, tingnan mo. Ang alin? Bakit? Ano ba yung tinuturo mo? Nakadumi na ako kanina, bossing. Tangi, hindi yun ang sinasabi ko. Ang weird mo naman, bossing. Alam mo, kung minsan talaga, hindi kita maintindihan eh. Bakit hindi ko man na napansin na nakarating na para tayo sa bahaging to ng kakahuyan? Pangako, magpapakabait na ako simula ngayon. Hindi na ako maglalait ng ibang mga hayop at tao. Palagi na ako tutulong sa mga gawaing bahay at gawaing bukid. Basta lang nila ako kainin. Maawa kayo sa akin! Nakalagot na! Katapusan na natin! Si Timba Sabi Deer! Huwag kang makikialam. Teritoryo namin to, kaya huwag kang magtabang-tabangan dito. Timba ilan! Delikado ang bahaging to ng kakahuyan. Maraming gumagala mga lobo sa lugar na ito. Hindi kayo dapat nagpapagala-gala kung hindi kayo pamilyar sa isang lugar. Oo. Sensya na. Bago pa sila makatawag ng iba nilang kasama, mabuti pa tumakas na tayo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Tara! Sandali! Hintayin mo kami! Makibao, baka maligaw tayo sa kakahuyan na to. Kailangan hindi ka lumayo kay Timba. Pag naligaw tayo, sigurado kakainin tayo ng mga lobong yan. Sige! Tatakbo ko ng mabilis! Sa wakas, bukas sumuko na yung 2 lobo. Teka muna, bakit ang bilis-bilis niya pa rin tumakbo? Ang bira, nakakapagod na yata yan, oy! Huh? Kakaiba, ba't ganun siya tumakbo?
Ha? Alam ko na. Makibaw, alam ko na lihim niya. Alam mo na, bossing. Sandali lang. Ano yung alam mo na? Yung lihim ni Timba. Alam ko na ngayon kung bakit ang bilis niya tumakbo. Ha? Kung gano'n, bakit siya mabilis? Dahil sa estilo niya ng pagtakbo. Siya lang ang tumatakbo ng ganyan, oh. Hindi sabay-sabay ang pagkilos sa mga binti. 馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太いというのなら見せてやろうか肝っ玉硬い硬いと言われてる親父譲りの石や玉汚れちまった地球の上じゃ血にも名誉もないけれど上辺だらけの世の中だから本当の俺を見せてやるきっとお前はこう言うだろう馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は